Magandang umaga po ulit. Tayo po magbahagi ng ating devotion sa Proverbs chapter 10 verses 1 to 6. Sabi dito, a wise child brings joy to a father. A foolish child brings grief to a mother. Tainted wealth has no lasting value, but right living can save your life. The Lord will not let the godly go hungry, but He refuses to satisfy the cravings of the wicked. Lazy people are soon poor, hard workers get rich. A wise youth harvests in the summer, but one who sleeps during harvest is a disgrace. The godly are showered with blessings. The words of the wicked conceal violent intentions. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po, Kawikaan, chapter 10, verse 7 to 12. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman. Ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparang. Magandang payo, tinatanggap ng puso, may unawa. Ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit may mga likong landas ay malalangtat balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwag hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal na buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng kaharasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuutan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Amen. God bless po sa ating lahat. Palang araw po sa ating lahat. Ang akin pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng mga kawikaan, Kabanata 10, talata 13 hanggang 18. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawaldas sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Proverbs, chapter 10, verses 19 to 25. Ang sabi po dito, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang pagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila na matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Proverbs chapter 10 verses 26 to 32. Kung paano ang suka sa mga ngipin at kung paano ang usok sa mata
gayon ang tamad sa mga nagsusugo sa Kanya. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon ng masama ay mangangaunti. Ang pag-asa ng matuwid ay magiging kasayahan, ngunit ang pag-asa ng masama ay mawawala. Ang daan ng Panginoon ay katibayan sa matuwid, ngunit kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. Ang matuwid ay hindi makikilos kailanman, ngunit ang masama ay hindi tatahan sa lupain. Ang bibig ng matuwid ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ang mandarayang dila ay ihihiwalay. Nalalaman ng mga labi ng matuwid ang nakalulugod, ngunit ang bibig ng masama ay nagsasalita ng karayaan. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.